ng Panginoon. Hindi ko pababayaan ang aking pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Tumataya at Diyos na maghihiwalay sa akin sa pagkilala at paglilingkod sa iyo ka. Hindi dahil sa pangalan pastor, kundi sa pangalan na may tinawag po at pinili mo, Panginoon. Nararapat na kilalanin lamang namin ang aming mga sarili upang kami ay lubos na makapaglingkod sa iyo. Hindi dahil sa pangalan ng iyo, may pangalan ng anumang mga bagay sa mundo ito, kundi dahil sa pangalan mo kami naglilingkod sa iyo. Sapagkat minahal mo kami at binigay mo ang iyong sarili sa amin, Panginoon. Nang sabi ni Pablo, inako na buhay sa amin sapagkat kami pinili ng isang halaga at si Kristo na ang nabuhay sa akin. Ay salamat po sa araw na ito. Alawalhati ka, kapag ako, Panginoon, na mag-ministry ang iyong mga salita sa inyong mga anak. Kaya ako, Lord, na kaibigan ko, nagkalagasan at ang aking bibig, Panginoon, ay gamitin mo sa alawalhati ng iyong pangalan. Mabuhayan ang iyong Spirit, Lord, sa magsalita. Ang babae na hindi mo pinahintulong na magsalita sa gitna ng iyong kapisanan, kundi ang iyong Espiritu Santo, by the demonstration of the Holy Spirit, Lord, upang masaling ang aming mga pananampalataya sa kapangyarihan mo at hindi masaling sa karunungan ng tao, Panginoon. Lord, I pray, take my will and let thy will be done, Father, in this moment. Bless your people. Sabi mo nga kay Simon Pedro, bakasin mo ang aking mga tupa. Bantayan mo ang aking mga tupa, Simon. Ingatan mo ang aking mga tupa. Iyan mo na pagkanin ko ang inyong mga tupa sa oras na ito. Lord, make me your instruments, O God. In the name of my Lord Jesus Christ, bless your people. Yes, open our hearts and our understanding to understand the deepest mystery of your word. In the name of my Lord Jesus Christ, the Son of David. Amen. Amen. Yung mga bata ay pagkakaroon siya. Mamaya na po. Para makapakinig siya ng konti. 2 oras yan. Yung mga batang maliliit ay doon po kayo sa kwarto. Doon kayo. So, doon sa kwarto? Doon sa kwarto? Okay. Doon ba? Diyan na lang. Dito na lang ba? Para hindi ho tayo madisturbo sapagkat yung ating pag-aaralan ay mahalaga. Although sila doon, may lesson sila, pero kailangan din nila bigyan ng lesson ang pagkilala rin sa Panginoon sa mga kabataan. Pero yung mga young people ay dito po tayo. Yung mga bata lang po. Salamat sa Lord at pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Good morning po. Amen. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Kay buti ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at meron po tayong regular na devotions dito sa bahay. At napakasaya na kasama mo lagi ang Diyos araw-araw. Amen. Lumuluwag po yung buhay. Maging ang blessings ay lumuluwag. Amen. At hindi sumagi sa iyong kaisipan ng problema. Magsimula ng devotion dito ay napakaganda ng takbo ng pamumuhay ng mga kapatid. I'm so blessed sa ating mga kapatid na dito at may mga patutuo rin sila paano ingatan ng Diyos ng Terry. Nakaraan doon ang kasama niya ay biglang pinaplit yung bag ng riding tandem but ingatan sila ng Panginoon. Amen. Amen. So, meron din tayo mga regular na mga gawain ngayon at ipag-pray ninyo mga kapatid na tawagin ng Diyos yung kanyang mga bibig. Yes. Pray na Panginoon mga kapatid. Siguro mamayang gabi daw ay
Meron God is always willing naman kasi. Ito lang naman kasi minsan ayaw eh. Amen. Meron tayong gawain mamaya gabi. Kasi nung gabi, nung last Sunday ay meron gawain ng gabi dito. Biglang may dumating na mga tao. Marami sila. So, obligado akong magturo. Mamayang gabi, Meron. meron din. So, mas maganda yung lahat tayo na basta sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. Pag-pray nyo lang ako mga kapatid, ang aking health at protection na naman ng Lord. Dahil minsan sa sobrang isip, sa sobrang study, sobrang tuya, kagabi, anong oras ako natulog para paghanda lang kayo ng pagkain. Praise God. Paghiga ko ay sumakit yung kanang bahagi ng aking ulo. Sabi ko, Lord, siguro sa sobrang tutok sa computer, minsan yung mata natin sumusuko. But I know God will protect us. Purihin ng Panginoon mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Maaari na po tayo makaupo. Ang Diyos ang magpala sa atin. Amen. So, continuous tayo mga kapatid sa tinatawag na true new birth. Okay? Ang totoo at tunay na kapanganakang muli. So, inumpisahan ko po ito last Wednesday, sapagkat ang ating midweek service ay nagpapatuloy po tuwing Miyerkules, alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At meron po tayong nabuksan dyan through Sister Terry ay dyan sa bandang diyan ay tuwing Huwebes naman yun. Praise God. So, pinagpala ng Diyos ang gawain ng Panginoon. Kahapon meron akong panauhin na dumating dito sa kapatid na matagal nang hindi naglilingkod. Praise God. Pero sabi ko nga, nung mag-usap kami, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy para magsalita sa kanya. So, sa tuwing nagsasalita ako mga kapatid, yumuyo ko ang ating kapatid at medyo sa kanyang pandinig ay masakit ang bawat salitang aking binibitawan. Pasensya na sa mga matatagal na naglilingkod, ngunit hindi pa rin nauunawaan ang paglilingkod sa Panginoon, masasaktan talaga kayo sa panahon na ako'y magsasalita. Pero sa mga bago, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Kasi dapat sa matatagal na ay kasama na at katuwang. Kaya kahapon, hindi siya makatingin ng direkta sa akin sa tuwing nagbibitaw ako ng salita. Narinig ko na atin daw, hindi pa rin umatin. On the way na. Tamang-tama siguro pagkatapos kong mag-preach. Kaya makakatikim na naman sila ng salita. Amen. So, purihin ng Diyos mga kapatid. Kaya dumating kayo maaga, alas 9 po ang umpisa ng ating gawain. Exactly. Ayaw ko nang i-adjust pa, but 9 o'clock start po ang gawain para matapos tayo ng mga alas 12, ayos ang ating panambahan. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Nung Wednesday ay summarize ko lang to bago ko mapunta sa ating pinaka-main point. Nung Miyerkules ay naumpisahan ko na po ito, mga kapatid, ay summarize ko lang about the true new birth. Praise God, na isulat na po ito noong Miyerkules. Then, ipinaunawa ng Panginoon ang makalangit ng mga pananalita. Sapagkat may salitang makalangit ay may salitang makalupa. Okay? Kinuri ko po yun. And I want to correct it, mga kapatid. Yung mind natin na sabi nila, ipag-pray mo ako para magkaroon ako ng spiritual strength. Sabi ko, bakit nangihina ba yung espiritu ng Diyos na nasa iyo? Ang nangihina po ay ang laman. Tandaan ninyo. Kaya nga ito yung magtatrabaho ng kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Ito po ang ating laman. Kaya sabi ng Mateo chapter 4 verse 4, ngayon ipinaunawa sa atin ng Diyos, man shall not live by bread alone, but by every word. Man, ang laman, ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita din ng Diyos. Kaya ang pinapakain ng salita ng Diyos, ang sinisermonan, ang kinokorek, ang
pinagsasabihan ng salita ng Diyos at pinapakain ng salita ng Diyos ay ito para maging malakas siya lagi. Kasi yung word man, hindi po siya nangihina. Kaya huwag kayong magpa-pray sa akin ng spiritual strength. Alright? Naintindihan nyo? Can you say amen? Huwag kayong mag-pray sa akin ng spiritual strength dahil hindi talaga nangihina. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya kailangan mo siyang pakainin salita. Kailangan mo siyang dalhin sa fellowship. Kailangan mo siyang makinig ng salita ng Diyos dahil kailangan niya. Dahil pag hindi siya nakakain ng salita ng Diyos, nanghihina po siya. Parehas po sa hindi ka nakakain, mga kapatid, ng pagkain literal. Nanghihina po siya. Katulad din ng pagkain ng salita ng Diyos. Wag hindi siya nakakain, mga kapatid, at hindi siya nakarinig itong lamang ito, ay nanghihina po. Amen. Amen. At walang ibang sisihin kung ikaw ay nanghihina. Sino? Ikaw din. Amen. Hello? Can you say amen? So, summarize ko lang, sabi ng prophet that you recognize the fact that you have a twofold being when the new birth takes place in your life. So, maintindihan mo lang daw ang katuroang twofold being, two natures, dual nature, kapag ang tunay na kapanganakang muli ay nag-take over o take place sa buhay mo. Okay? So, ang ating, sabi ng prophet that our body is subject to death and our soul of that flesh man unit. It is passed from death unto life. The soul dies, a new soul or a new character is image in you. So, mapag-aaralan natin mamaya. Mga kapatid, dito na tayo sa dimensional. So, ano natin ito nung nakaraan? Dito tayo. Isa-isahin natin. 7 dimension is the intelligence of God, the eternal thought of God. Can you say amen? And that is God. God. Okay? Because the thought of God is God. The Word of God is God. God Himself. Can you say amen? Yes. You cannot separate the Word of God from God. Kaya sa original na translation ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God. Can you say amen? So, that is intelligence of God. The 6th dimension is the Word of God. The tree of life. Okay? The celestial Word forms heavenly, a state of rest, inspiration. Kapag ikaw ay naroon sa kalagayan na ikaw ay inspirado at masaya at panatag, mga kapatid, at nasa peace ka, ikaw ay nasa langit. Ang langit ay hindi malayo sa atin. Kaya yung mga tao nun, excited sila sa Webes dahil hindi nila alam kung saan ang kaharian ng Diyos. Kaya papaalam ko sa kanila, sabi ko, by this coming Thursday, I will show you the kingdom of God. Kasi kaya excited sila, malalaman natin ang kaharian ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, mga kapatid, huwag kayong maglagak ng kayamanan sa lupa na mananakaw at masisira sa inyo. Ngunit mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya sabi ko sa kanila, paano kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi pa naman ninyo alam? At paano kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi nyo pa napupuntahan? Amen. Paano tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit kung hindi natin alam? Paano natin dadalhin ng kayamanan doon? Hindi katulad ng ating sinasabi noon, mga kapatid, magbigay kayo ng marami sa Panginoon dahil ipapagawa yun ng mansion doon sa langit. That is not true. Eh paano pag hindi ka na nagbigay sa Panginoon, di nakatiwang-wang yung mga mansion doon? Yan ang talk natin dati. Kasi ang akala natin, ang langit ay napakalayo sa atin. Amen. Kaya sabi ng prophet that heaven is not there, heaven is here. Amen. Kaya sabi ng John chapter 3, sabi ng Panginoon, walang aakyat kundi yaong bumaba. Na kung paano ang anak ng tao na nasa langit. Can you say amen? Nasaan daw ang anak ng tao during that time? Nasa langit. Pero, nasa lupa po siya, mga kapatid. Can you say amen? Dalawang bagay, mga kapatid, kayamanan sa lupa at kayamanan sa langit. Ano ang kayamanan sa lupa?
sabi ng 1 John chapter 3, love not the world, sapagkat may dalawang mundo na mahal ng isa ng Diyos, ang isa ay ayaw ng Diyos. Ang sabi ng 1 John, love not the world and the things which are in the world. Huwag ninyong mahalin ang mundo at ang mga bagay na nasa mundo. Ano yung kayamanan ng mundo? Ano ang kayamanan ng mundo? Marami po. Amen? Marami ang kayamanan ng mundo na ito. This is a piece of earth. Maraming bagay dito, mga kapatid. Pero mga kapatid, sabi ng Lord doon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved my world. Amen. 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 For God so loved the world. Ay mahal na Diyos sa mundo. Meron namang ayaw ng Diyos sa mundo. So dito mga kapatid, makita natin. So, a state, kalagayan of rest, inspiration. The fifth dimension is altar of separation. That is a fifth dimension. Tree of knowledge of good and evil. Okay? Akala ng iba ay isang mansanas. That is the fifth dimension. Ang fifth dimension is the tree of knowledge of good and evil. The fifth dimension is the disobedience. Amen. Once that you disobey the word of God, you are in the fifth dimension. Hello? Are you with me? Praise God. And also the consequences. Ang sabi ng prophet, if you choose the wrong way, you have to face the consequences. Kapag pinili mo ang maling daan, harapin mo ang consequences ng mga bagay na iyon. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sa buhay natin, sa paglilingkod na ito, I'm sorry, brother, amen? Praise God. Kung pipiliin natin ang maling bagay at maling daan, praise God, ang sabi ng prophet, alam nyo, ito sabi ng propeta, ikaw rin ang gumagawa ng demonyo sa buhay mo na isang araw ay harapin mo ito. Alright? Amen. Amen? Ano kung bakit? Simple lang. Gumawa ka ng lahat ng mali. Isang araw, haharapin mo yung demonyo ng kamalian na ginawa mo. Diba? Papatay ka ng tao. Demonyo yun. Haharapin mo yun isang araw. Parurusahan ka. Magkakaroon ka ng consequences. And that is the fifth dimension. It is an hell. Kapag nasa state ka, mga kapatid, ng tinatawag na unrest, ano yung unrest? Hindi panatag, pag-abag, problematic, pag-aalala, ano ba? Kahirapan, confusion, inspiration with margin of error, lahat ng ginagawa mo na ay mali. Hindi na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Nasaan ka sa oras na yun? Nasa hell ka. Nasa impyerno ka po. Wala pa natag eh. And the fourth dimension is a relationship of origin. Communication avenue of unseen to seen dimensions. Link for man in the blood system to the unseen realm of inspiration. Sinabi ko nga, it is a record. Nilay down ng Diyos ang lahat ng kanyang creation sa fourth dimension. And then all we have to do is to pick that record and bring to the second dimensions. Are you with me? Alright. So sa madaling salita, hindi lang siya communications, hindi lang siya technology, hindi lang siya cellphones, dahil yan ang alam ng tao about the fourth dimension. In another side of the fourth dimension ay naroon ang creation ng Diyos. It is a record of creation ng Diyos. Nandoon yung redemption mo, nandoon yung salvation mo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit kailan ka ba naligtas? Hindi nung makilala mo si Pastor. Hindi nung nabautismuhan ka ni Pastor. Ang sabi ng Biblia, nung ikaw, ang pagkapili sa iyo ay simula pa, bago pa itatag ang sanglibutan ito. And that is the will of God.
Praise God. Amen. So that is a fourth dimension. Record of the creation of God. Kaya nauso yung salitang fourth dimensional bodies. Ang hindi, wala siyang fourth dimension. The sixth dimensional body ay nilagay doon sa fourth dimension. It is a record. Katulad mga kapatid, tape recorder, my voice, kailangan lang i-play. Amen. Kaya tayo ngayon, piniplay lang natin yung fulfillment na nakasulat sa atin. Amen. Yan, fulfilling lang. Ginaganap mo lang. Kaya pag ang papel na nagaganapan mo ay katulad ng papel ni Judas, ay pasensya. Kasi pinili rin naman eh. Amen. Sinabi ng Panginoon, pinili ko kayong 12. Isa sa inyo. Diablo. Judas. Can you say amen? Amen. Praise God. Matid, wala namang Judas. Huwag sabi ng isang pastor, huwag na tayo mag-Judas-Judasan. Kasi isa lang ang Judas. Amen. Pero I believe, nagsabi ng Timoteo na ako'y pinili ng Diyos, isang sisidlan na kanyang pakikinabangan. Amen? Praise God. Summarize lang ito ng sarili para pumunta tayo sa pinaka-point ng ating subject. The third dimension is the revealing of eternal and temporal. And that is time, heights, depths, breadth, conceptions, choice, the peg of viewing issue from limitations. Genesis 3, time and from quality of life, world without end. So, ano yung third dimension? It is a time. Okay? Can you say amen? Yan ang paliwanag ng tinatawag na third dimension. Time is a measurement of life and death. Alright. So, sige lang, kupya lang kayo mga kapatid. So, doon sa bagay na yun, ay ating makita kung paano ipinapaliwanag ng Panginoon ang bawat dimension sa buhay natin. Kaya pag sinabi mong heaven, it is a dimension. Pag sinabi mong hell, it is a dimension. Hello? Amen. Pero hindi tayo nagtuturo na walang langit, hindi tayo nagtuturo na walang impyerno. Nagtuturo tayo. Meron po. Balik kasi ang akusasyon na hindi nagtuturo. No! Tayo ngayon nagtuturo ng realidad ng impyerno eh. Amen. Sabi ko nga last Wednesday, paano ka magturo ng rapture? Hindi ka naman na-rapture. Paano ka magturo ng impyerno? Hindi ka naman nakapunta sa impyerno. Si David nakapunta sa impyerno. Sabi na, I lay my bed. Higaan niya, nilatag niya sa impyerno. Nasaan ang Diyos? Nandun sa impyerno. Praise the Lord. Sabi niya, si Satanas lang nila sa impyerno. Sabi ni David sa 139, Thou art there. Amen. When I lay my bed in hell, Thou art there, O Lord. So, yung sabi sa'yo, wala ang Diyos sa impyerno. Nandun. Siya nilikha niyan eh. Amen. Isaiah 45, verse 7, ako ang naglikha niyan. Paano ako hindi pupunta ron? Andito na nga eh, oh. Nag-enjoy nga eh. Second dimensional is a matter, material, locations, limitless forms. Okay? Second dimensional, it is the John 1:1. Pinaliwanag ko po yan mga kapatid. Hallelujah. In the beginning, sapagkat ang eternal, there is no beginning of eternal. Alright? The John 1:1, in the beginning was the Word. Pagdating sa 14, and the Word was with flesh, and that is the second dimensional, with the time and eternity blend together, and that is the second dimensional bodies. That is the beginning of eternity. Because God is eternity. Eternal thought. It is eternity. There is no entrance and there is no exit. But when God took the 16 elements, the second dimensional bodies, and that is the beginning of time. The beginning of eternity. Can you say amen? Amen. Substantial elements cause of form ano ba to? Ano yung pagkatay ko? Can be handled in the terrestrial. Inaantok na ako niyan mga kapatid, sigurado ako.
Continent ko yan. Gabi na kasi. Praise God. That can be handled in the terrestrial. This is the terrestrial bodies. But I believe that terrestrial and eternity blend this body. Amen. Amen. I have my eternal because there is no form of eternal and that is God. Kaya pag tinanong mo ang tao, what is God? God is God. What is God? God is God. Ano nga ang Diyos? Ay, hindi ko may paliwanag basta Diyos. It is an object of worship. If you talk about God, it's a form of eternal. Akala mo ba, God, Diyos, Creator, ganito, no. It is only an attribute of God that He is a Creator. But if you talk about God, it is a God eternal. It is an object of worship. The first dimension, space occupied area to dwell in. Nandito tayo sa lahat, mga kapatid, sa space na ito. Lahat. Alright? Okay, doon na tayo sa pinaka-subject. What is the new birth? Sino pwedeng sumagot sa akin na alam ninyo ang new birth? Ay, binabasa nila ako. Diyan kasi. It is, sabi ng prophet it is the revelation of Jesus Christ. Where is Jesus Christ? Amen. Hallelujah. He is not there. He is here. Amen. Bakit? Sabi ng Roman 9, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kanya. Yung Espiritu ni Kristo at si Kristo ay baba? No. It is the revelation of Jesus Christ personally to you. Amen. Yes. To me. Yes. Hindi magkaiba ang ating revelation. Amen. There is no higher revelation up here or out there. We have the same revelation because revelation is Jesus Christ. Yes. It's Christ in you. That is the new birth. That is the revelation that the church was built upon. Upon this rock, I will build my church. Amen. Upon this revelation. Amen. Hello? Amen. If there is no revelation, you will never understand the Word of God. Amen. You can read the Bible, go ahead. You can read the quotation, go ahead. But the revelation is a personal. Amen. Personal. I believe that it is a personal father and son relationship. Amen. Lord. Amen. If you have a true relationship, sabi ni Brother Branham, do I bring the message to the people? Okay? Not a single moment that I bring the message to the people that they will join to my church and form another organization or fellowship. But one thing, sabi ng prophet, isang bagay ang satisfy sa akin na magkaroon kayo ng isang tunay na relasyon. It is a true relationship between me and God, between you and God, na magkaroon kayo ng isang malagkit na relasyon. Praise the Lord. Amen. Husband and wife. Yes. Bakit ito ang nilalagyan ng relationship na singsing? What is the sign of circle? Eternity. Bakit dito sinusuot? Because that is a true relationship between God and man. Sige, subukan mong tanggalin. Ito pwede, ito pwede, ito pwede. Ito. Bigyan kitang 10,000. Wala man ako. Pangungutang kita. Pag hindi mo natanggal, ikaw magbibigay sa akin ng 10,000. Can you say amen? It is a relationship personally to you. Amen. That is the satisfaction. Satisfy akong nangangaral ngayon ako ng salita ng Diyos.
you so much. Yes. Lord. Because I had the revelation of God. Sino may relasyon sa Panginoon dito? Huwag niyo pabayaan ang relasyon niyo sa Panginoon. Sayang. Sayang. Dahil ang Panginoon, pag nagkaroon ka ng isang tunay na relasyon, pag tumalikod ka at nagkalinlangan ka at gumewang ka dahil maluwag ang tornilyo ng gulong, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, I will chasten. I will chasten. Pinapalo, pinarurusahan ko. Hallelujah. Ang lahat ng minamahal ko. Pasensya na mahal ka ng Lord. Alam mo, ang prayer ni Pastor, masakit man pakinggan sa mga kapatid natin. Hambalusin mo, Panginoon, ang lahat ng nagsitalikod sa paglilingkod mo sa'yo. Para bumalik. Amen. Lahat. Masakit man pakinggan. Diba? Bakit si Paraon pinarusahan ng Diyos? Pinatigas ang puso. Para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Can you say amen? Huwag niyan sabihin, maganda ang buhay ko, may trabaho ako. Tingnan natin. Sabi ko doon sa isang young people, sabi ko sa kanya, alam mo, narinig kong nagpatutuo ka. Nagkaroon kayo ng tipanan sa Panginoon. Umiiyak ka pa, nagpatutuo ka sa pulpito. Tinupad ng Panginoon ang tipan ninyong dalawa. Hindi ba nararapat na tukdin mo rin yung tipan mo? Huwag mong antayin na singilin ka ng Diyos sa tipanan ninyong dalawa. Dahil oras na siningil ka, masakit. May sinagot ako, seminar kasi lagi tuwing linggo. Hanggang ngayon, nagsiseminar. What's up? Hello? Hindi yan sili na kapag piniga, manghang ka agad. Hello? Ang paniningil ng Panginoon, unti-unti. Unti-unti. Kaya lang, nararamdaman. Amen. Can you say amen? Can you say amen? Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. The new birth is Christ. Is the revelation. God has revealed to you this great mystery. Now, naintindihan niyo ng mystery of the kingdom, Matthew chapter 13. That there is a mystery of the kingdom. Alam ng lahat ng kingdom, napakalayo. Million miles away. But Jesus declared that the kingdom is here. Amen. When Jesus is here, the kingdom is here. Ano mo pala napakalayo? Dahil kung ganun kalayo ang kingdom, sigaw ka. Lord! Bring me to the kingdom, Lord! Si Satanas naman, nandun sa langit, lahat ng Lord mo, tinatapo. Pero muntot ng denomination. Kasi daw si Satanas, power of the air. Kasi pag pinag-uusapan ang hangin, doon sa taas ang hangin nila, sana namatay na sila lahat, mga kapatid. Bakit? Langit, ang hangin daw, nasa langit. Bakit wala bang hangin dito? Meeting in the air kasi daw. Lulutang ka sa hangin. Bakit nung hinipan ng Panginoon sa John chapter 20 ang mga apostles, pinalutang ba sila sa hangin? Receive me the Holy Ghost. Lumutang sila lahat sa hangin. Amen. That is the truth. That is the reality. That is the revelation. The new birth, ang tunay na kapanganakan ay si Kristo mismo. Amen. Is, pag sinabi natin is, it is a present tense. Is Christ. Is the revelation. God has revealed to you this great mystery, and that's a new birth. The prophet said so. Oh, sabi ng prophet, if the church only knew its position. Kapag ang church daw, sino yung church? Us. Ikaw. Amen.
tinanong daw si Sister Priscilla nung dating pastor nila, ano yung tinuturo dyan? May babae daw dito, pastor. Ay, hindi totoo yan. Kasi hindi pinaliwanag. Basta sinabi niya, kasi tinanong siya kung anong tinuturo dito. Sinabi ko, bakit? Sino ba ang church? Hindi po yung building. Ang church, sa salitang Grigong salita, ecclesia. Mga tinawa. Amen. Ikaw, nasaan yung babae? Nasa loob. Sinabi ni Pablo sa Efeso 6, huwag pahintulutang magsalita sa church. Amen. Huwag ninyong hayaan yung human spirit, yung babae magsalita dito. Amen? Ay, masipag pong magsalita yan. Lalo pag walang pera sa bulsa. Ang bilis yung magsalita niyan. Totoo, ay, experience natin yan eh. Amen. Oh, mabilis mag-witness. Lalo na wala ng pambayad, dumating na ang disconnection pangalawa, mga kapatid. Dahil putol na. Ay, si human spirit, kabilis yung magsalita. sabi ng prophet, if the church only knew its position, it will one day then. The rapture will go when it knows what it is. Kapag alam mo na daw ang posisyon mo, wow, sinong nakakilala dito sa posisyon niya sa Panginoon? Ako kilala ko ang aking sarili. Hindi dahil sa pangalan ako'y pastor. I know myself. I know my position. Ang sabi ng Panginoon, make your election sure. Sapagkat ang sabi ni Pedro, sa panahon na ginagawa, if you do this, ye shall never fall. Amen. Ye shall never stumble. I'm sorry. You shall never stumble. Hindi ka madadapa, hindi ka manghihina because alam mo ang posisyon mo. Amen. Sa mga taga-bahay, sa malayo man, malapit din. Pilit ko ring marami. Kumasta. Amen. Amen. Oh, for almost ilang years, since 2002, naparoot pa rito kami. Ngayon, na-experience nyo na. Kayo naman ang proud pa rito. Hello? Can you sing with the Lord? Lord. Pero kapag alam mo ang posisyon mo, malayo man, malapit din. Natatawa si Brother Toby. Kasi kinabahan kanina. Sabi ko, Brother Toby, mga kapatid, may nabasa yung schedule eh. Okay, kakanta na tayo. Magpatotoo na tayo, mga kapatid. Nagulat mag-MC. Oh, sabi ko sa inyo, handa kayo lagi. Tama ba? Amen. Wala si Kuya Aaron kasi nasa training. Akala nyo si Kuya Aaron lagi, Kuya Aaron. Ayan, nabigla kayo, no? The new birth will bring you up to date in the revelation of Jesus Christ moving in the earth. Updated ka. Hindi yung, sorry ha, tabi-tabi po ang tamaan, sakit, sa pool. Ang sabi, ang new birth, hindi yung grupo ha, ang new birth ay magdadala sa iyo upang ikaw i-update, up to date sa revelation ni Jesus Christ moving in the earth. Habang nagmumove ka, ina-update ka ng Panginoon ng revelation. Anong revelation? Saan nakukuha ang revelation? Through the Word. Amen. Kaya pag hindi nakinig ang laman mo ng salita ng Diyos, behind ka. Amen. Darkness. Are you with me? Darkness, ang ibig sabihin, nangihina ka, nangangapa ka dahil nasa dilim ka uli. If you will not follow the pillars of fire, ano ang nangyayari? Ang sabi ng prophet, you are in the darkness. Can you say amen? Hindi ka magiging updated sa mensahe. The rapture is going. How do we know? Because she knows who she is. Oh. Sabi ng iba, hindi natin alam ang rapture kung kailan. Pero sabi ng prophet, the rapture is going.
How do we know? Paano niyo nalalaman? Sabi niya, because alam niya sino yung she. Ikaw, the church, knows who she is. Kaya pag alam mo na pala kung sino ka, the rapture will take place. Amen. Kilala mo na ba sarili mo? Yes. Okay. Alam niyo, ito advice ko sa mga nanay. Simula lang nung magkaroon dito ng, ito sabihin ko lang, devotion every 7 o'clock in the morning. Araw-araw lang pantayan, Sister Terry and Sister Priscilla. The Sister Nora. Sister Nora, may inaatin ng tuwing linggo ng umaga. Isama kasi yung anak ng galing ng stage. Pero mamaya, ako naman ang mag-minister sa kanila. Sa aming pagdidevotion, naroon ang pag-break ng tinapay. Pero nakita ko mga kapatid, dati nung walang devotion, pagkatapos namin gumising sa umaga, nihahanda ko na ang sarili ko. Kasi wala akong trabaho. Kaya ako ng misis ko, mag-apply ka. Siyempre, kailangan natin mabuhay. May binabayaran tayong tubig, kuryente, ilaw, internet, lahat, mga kapatid, lahat nagbabayad. Baon, pagkain. Pag kinikwenta mo yan mga kapatid, silduhan mo ako ng 20,000 kulang. Kaya sabi ni Pastor Joy, kaya sabi nila, ang pastor daw sa mensaheng ito ay may bayad. Kasi nga daw sa bandang Angeles, i-preach mo lang daw ang mensahe ng Third Testament, mga kapatid, bibigyan ng 50,000 buwan-buwan. Sabi ko, papuntahin mo kaya yan dito. Kasi ang kasunod nito, yung the Three Testament ituturo ko. Excited tayo, di ba? Meron ba nun? Ang alam namin, 2 testamento lang. Meron. Pero wala ng 4 testament, bro. Kasi 3 lang ang sonship ni Jesus Christ. Son of Man, Son of God, Son of David. Amen? Papaliwanag po. Dito muna tayo. Huwag muna tayong tumalong doon. Can you say amen? Doon, tatanggap ka ng 50,000 buwan-buwan. Kapatid, malaking halaga yun. Sabi ko, papuntahin dito yan. Kahit hindi niya ako itulak na i-preach to, i-preach ko talaga to eh. Kahit hindi niya ako i-preach, pinipreach ko na matagal ng panahon. Can you say amen? Ang sabi nga ni Pablo, walang nagbabawal sa akin upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Praise God. Sabi ko, issue lang yun. Ang totoo, wala naman eh. Tama? Wala naman kasi tayong bayad eh. Kasi pagbayaran mo ko ng 20,000 naman, kulang. Kahit magawin mo 50 million, kulang. Kwentahin mo. Kasi bakit? Unlimited kasi ang blessings ng Lord. Walang sukat. Kung anong kailangan mo, yun ang ibibigay niya. Huwag na lang sobra-sobra. Tama? Kasi pag sobra-sobra, punta ka na kung saan-saan. Hindi siya amin. Oras ng devotion. Teka lang, pasis muna ako kasi may pera ako ngayon. Kaya yung devotion namin every morning mga kapatid, simula noon, lumuwag talaga ang buhay. Financially, ito, number 1 sakitin to eh. Pero simula nung magkaroon ng devotion, I encourage to all the nanay, sabay sa, nag-umpisa dyan, itong 2 lang na to eh. 2 or 3, mag-devotion kayo, basa ng Bible, awit, kahit walang gitara, awit kayo. Tapos pray. Yan lang ginagawa nila. Tapos sharing sila. Huwag yung sharing yung problema. Pagdating, anong problema mo? Ay, dami kong problema. Gusto mo i-send ko? Ay, hindi kayo matatapos. Pag-uwiin nyo, puro kayo parehas problematic. Kasi yung problema niya, senior sa'yo. Lahat ng problema niya, dagan sa'yo ngayon. Problema mo, senior mo rin sa kanya, dagan din sa kanya. Kaya pag-uwiin ninyo, lurugi. Ano ba to? Nag-devotion kami, problematic na masyado na ito. Bakit wala ibang pinag-usapan problema? Huwag niyo pag-usapan problema. Basa kayo ng Biblia, mag-pray kayo, mag-share kayo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo, lumuluwag talaga. Amen. Prove. Prove ninyo, subukan nyo. Kasi nasubukan ko eh.
Subukan ko, simula nung nag-umpisang kasi meron akong personal devotion, pero iba talaga yung maraming nananalangin eh. Tapos merong breaking ng word. Doon sa salita mismo, alam ko may revelation kayo eh. Hindi lang si pastor may revelation kayo, lahat. Walang ginagawa, devotion kayo. Umaga, buksan ninyo ang bukang liwayway, mga kapatid, na ang Diyos ang nauna. Can you say amen? Praise God. Part of the new birth, the true new birth is the foreknowledge in Him. Dito nagkakatalo eh. Dito nagkakaisip ang tao. Hindi nila maintindihan. Bakit? Ang alam ng iba, nang nagkaroon sila ng new birth, nung sinirang sila ni pastor, binaptize sila ni pastor, nakareceive sila ng Holy Ghost. Hello? Yun daw ang new birth. Tapos pinapirma, pinasulat ang pangalan doon sa kanilang red book, member ka na. New birth ka na. Hindi na backslide. Hindi na yan new birth ulit. Ang tawag doon. Impyerno yan, hindi na new birth. Pero nung unang dumating, pumirma, tuwang-tuwa, new birth ka! Praise the Lord! And the backslide. Hindi na new birth yun. Hindi na new birth yun. Backslide eh. Impyerno yun. Tingnan mo, utak ng tao. Pag nag-join sila sa kanilang, I'm sorry nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi we are not exercising a membership. Kasi pag ginawa ko yan, sa dami ba namang lumayas dito sa church na pinapangasiwaan kung matagal na akong inilibing 6 feet below the ground. Ay, totoo. Sabi ko sa pagkatapos kong ginawa, lahat. Di ba, Brad? Saksi ito eh. Ito yung hindi nang iwan talaga sa akin ito mag-asawang Sister Cora, Brother Fernando. Saksi ito. Talon ako, talon din sila. Hindi nang iwan. Walang iwan. Walang iwanan. Sa dami ba naman? Kung inisip kong membro ko lahat yun, Brad, di mo na masilayan ang kagwapuhan ko. Si Brother Toby. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng unawa. Amen. At pinaintindi sa akin, hindi mo pinili yan. Akong pumili dyan. Huwag kang mag-alala, ang gawin mo. Pakainin mo lang sila. Bantayan mo sila. Pag umalis, hayaan mo ako ang papalo. Amen. Sige, paluin mo na. Pilayan mo ba? Pwede lang. Can you say amen? Amen. Kung bakit? Sinabi ng Bible eh. Ang mananampalataya, the just at matuwid, the just shall live by faith. But whosoever, ang sino mang tumalikod sa paglilingkod, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, hindi sila kinalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. I'm sorry to tell you that, mga kapatid. Hindi sila kalulugdan ng aking, what is soul? It is a nature of God. It is an attitude. It is a character of God. Yung character ng Diyos hindi natutuwa sa sinumang nagsitalikod. Sabi sa Hebrews chapter 6, sa pagkatapos malasap ang mga makalangit na bagay at naging bahagi ng Banal na Espiritu Santo at nakatanggap ng kaloob ng Panginoon at tumalikod shall fall away. Ano ang sabi ng Lord? Wala nang hain pang natitira. Yes. Salamat kung makabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Biyaya ng Diyos yun. Alam mo bakit? Meron gustong bumalik eh. Nagsusumikap ng kapatid na gustong bumalik. Pero sabi ko nga, hindi kita pipilitin. Kasi nung nakita ko yung kanyang struggle siya, gusto niyang bumalik talaga. Halos maluha-luha ako kapag nakipag-usap sa akin. Meeting na siya. Gusto niyang bumalik. Pero ang problema, masarap ang laman. Diba? Huwag mong biruin si human spirit. Right? Sabi ng Panginoon sa John, sa kanyang gospel, siya'y pumarito upang magbuksa, magsira, at pumatay. Ngunit ako'y pumarito
upang magbibigay buhay. Amen? Kasi nasa kapiling mo. The new birth gives you the godly body. Oh. Meron ba kayong godly body? This is a God's body. This is a theophany. God's body. What is theo? In Greek word, God. Phany is body. Theophany. God's body. Can you say amen? This is a godly body. The spoken word. Pinag-usapan natin ngayon ng new birth, ha? The spoken word body. Hello? Yung awit kanina, perfect heart. Spoken word came into being by His command. The stars will fall. All He has to do was speak it. Nagsalita siya. That is spoken word. Then creation would be formed. Amen? Amen. Hallelujah! Nagsimula sa salita. In the beginning was the Word. Amen. In the beginning was God. Amen. In the beginning, God. Yes. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Then He began to speak. And my body is a spoken word right now. Because of the true revelation. Hallelujah. Of the true new birth that will happen in my life. Spoken word. Can you say amen? All others have the same framework, the same form. But it is a form of a godly body. You can only be a form unless you have the full relationship with God. Kaya pag wala kang personal relationship, huwag kang mangarap ng new birth. Amen. Na hindi ka mag-new birth. Kahit lang beses kitang bautisman. Rebaptize mo ako, pastor. Rebaptize. Rebaptize mo ako sa isang taon. Rebaptize. Rebaptize mo lang ako. Rebaptize. Bakit punong-puno ka na ba ng kasalanan? Ba't kahit ilang beses kitang ilubog sa tubig, pag hindi dumating sa iyo ang tunay na kabayagan, kahit balintong ka pa sa tubig, di ka man yung new birth. Amen. Ano yung sinasabi? Binautis mo. Nakita ko ang Panginoon? Tagal. Nakita mo ang Panginoon? Hindi. Nakita mo ang Panginoon? Hindi pa gusto eh. Lubog ulit. Nakita mo na? Hindi pa rin. Lubog. Tagalan natin. Nalulunod ka. Nakita na. Nahihirapan na huminga yung tao. Tagaon. Nakita mo na? Nakita na siya. Paano ba naman hindi ko nakita? Ang hirap na huminga sa ilalim ng ito. Hindi ko makita. Can you say amen? Kayo nakita niyo ang Panginoon? Yes, Lord. Akala ko hindi. Lubog ko gusto. Baby. Hindi. Sabi ng prophet, tumingin ka sa akin. Dahil sa oras na tumitingin ako sa inyo, hindi ikaw ang nakikita ko. Sa panahon na kinakamayan ko ang kamay mo, hindi ko kinakamayan ang kamay mo. Ang kamay ni Jesucristo ang kinakamayan ko. Kapag hindi mo nakita si Jesucristo na nasa laman at nasa akin, wala. You are lost. Once na tumingin ka sa akin, tumingin ka sa kapatid mo, tumingin ka sa sarili mo, si Kristo ang nakikita mo. Sapagkat ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 4, ang nagpapahayag na si Jesucristo ay nasa laman. Yan ang Espiritu ng Diyos. Pero ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo na wala sa laman, yan ang Espiritu ng Antikristo at ng mga bulaang propeta na inyong nalalaman at naririnig na napaparito at siya'y nandito na. Amen. Can you say amen? Amen. Oh. Hallelujah, purihin ng Diyos. Ganyan kami na, ang mensahe. Hindi tayo naglalaro-laro ng revelation. Sabi ng isang tatay sa akin na hindi natin kasama. Sabi niya,
Walis kayo, di ba, Pastor? Buti na lang namin siya sa bahay nila. Sabi ko, hindi. Trinitarian. Hindi rin. Ano kayo? Naglaki yung mata niya sa hindi kayo walis. Sabi ko, meron ka pang hindi alam. Baitarian. At meron pang isang hindi mo alam. Believers. Three kinds of people, sabi ng prophet, three kinds of people in this world. The one is the Jew, the second is the Greek, and the third is the believers. Ay mga Hudyo, seeketh sign, but there is no sign, sabi ng Panginoon, that giveth unto this wicked generation, but the sign of the prophet Jonah. But great people always seeketh deep things. Sa kalaliman, hindi na makaahon sa sobrang lalim. But salamat sa Lord na may mga believers. Amen? Amen. Sabi ko, amen. We are a believer of God. And I believe that there is one God who created all these things. And that God is in me. Kayo rin? Amen. Palapakan niyo siya mga natin. Ito ang Revelation. Matthew 16, 17, 18, and 13 to 17. Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto them, Blessed art thou! Amen. Yes. If you have the revelation, you are blessed. Amen. You have the true new birth. Simon Bar-Jonah, for flesh and blood cannot reveal it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, upon this revelation, upon this rock I will build my church, and in the gates of hell shall not prevail against it. And thou art Peter, I will give you the keys of heaven, of the kingdom of heaven. Kaya kung ano ang tatalian niyo sa langit, hallelujah, tatalian sa lupa, ay tatalian sa langit. At kung anong kakalagan niyo sa lupa, kakalagan sa langit. Amen. Oh God, thank you so much, Lord. For whom He did foreknow, that is the foreknowledge. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Anong Son? Ito ang Son. Amen. Huwag na kayo paligoy-ligoy. Yes. 1:12 ng John, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Amen. This is the Son. When Jesus said, I, tinuro niya ang Son body. And my Father are one. Amen. Hello? Hallelujah. In-explain ng mga theologians kung anong explanation. Wala nang explanation dapat yan. I, the flesh. Amen. This is the Son of God. Yes. That's right. And my Father, Yes. my word man, Jesus Christ, God is in me. Amen. Kaya pwede mong sabihin, I and my Father are one. Amen. Hallelujah. I and the Holy Ghost are one. Sabi ng St. Corinthians, nabasa sa Facebook, ano? Holy Ghost ka? Hindi ata po pwede yun. Kasi ang Holy Ghost iba yun kaysa iyo. Sabi ko, nasaan ang Holy Ghost? Yes. Come on. Amen. Nasaan ang Holy Ghost? Sabi niya, nasa amin. Nasa iyo pala eh. Bakit ka magipagtunggalan sa akin? Nasa iyo pala eh. So maniniwala ka, ang Holy Ghost nasa iyo? Oo. Maniniwala ka, ikaw at ang Holy Ghost isa? Hindi. No? Sinisiparate. Kasi ang Holy Ghost daw, pag nagkasala ka, layas. Yes. Pagdating ng linggo, luhod. Hallelujah! Ay, Holy Ghost na naman. Pagtayo, pag-uwi sa bahay, pagkita, kalat ang bahay. Ano? Holy Ghost layas ulit. Kawawang katawan. Pero ang sabi ng Biblia, once ng Diyos tumahan sa iyo, know ye not that your body is a tabernacle, temple, church of God. Amen. Anong sabi ni Jesus Christ?